Magsasubmit din kami sa ICI ngayon ng mga sulat na nakuha namin sa Land Registration Authority. Nasaan yung papel? So we will be submitting a list of properties of the first cases that we filed. Ito yung Wawaw, sila Alcantara, sila Sims, kasama sila Diskaya. Magsasubmit kami sa ICI today nang nakuha naming listahan ng mga bahay at lupa ng mga iba't ibang personalities and companies. At dito pa lang, sa Diskaya pa lang, na-appraise na yung 18 out of 18 properties at ang appraised value ng LRA, ng Land Registration Authority, ay 1 billion pa lang sa Diskaya pa lang. Again, kasama to sa pagbabawi natin ng pondo, ng pera ng taong bayan. Kasama din yan. So, alam nyo naman, nag-announce na rin ng AMLC. By the way, isasubmit din namin sa AMLC ito kasama ng ICI. At alam nyo naman, press release ng AMLC, I think kahapon, na yung kanilang mga freeze orders ay hindi lang mga accounts, kundi pati real properties and other assets. So, next. Finally, again, kasama din to sa pagbabawi ng pera, pero ito related naman dun sa mga projects na either ghost or substandard na kailangan ayusin. So we wrote a total of 4 letters to different surety companies and insurance companies to recover yung surety bonds at 89 million. Maliit lang to, pero kahit na maliit, sinulatan pa rin natin 4 na project ito. Tama ba? No, so binabawi na natin itong mga surety or insurance bonds ng mga kumpanya nito at tuloy-tuloy namin ginagawa ito. Okay? Next. And as you know, we already revoked and terminated the contracts of the Diskaya companies based on the 9 contractor licenses that have been revoked by the PCAM. So, terminate na natin ito. Relevant itong termination na to kasi kailangan na nating bawiin yung kanilang mga surety bonds at mga warranties. At kailangan simulan na yung pag-revoke nitong mga warranties na ito para mapagawa na natin itong mga projects na ito. Okay. Next. So, on another topic, I just wanted to show you ongoing repair and restoration na ginagawa sa ibang parts ng ibang mga bagay sa Cebu, sa Bogo. So this is the Cebu Provincial Hospital in Bogo City. So ito, sorry, masyado kayong nagmamadali. So, can you go back? So ito yung we cleared 2 buildings in the Cebu Provincial Hospital in Bogo. Buildings 21 and 22, and we already started the repairs para yung mga kababayan nating tinitreat ngayon sa labas ng ospital, makapasok na. So, yesterday the President announced that we cleared several buildings. I think we will be able to clear the entire Bogo Provincial Hospital today, and these are just some before and after pics na inayos natin. No? So, the DPWH as well as private contractors there started working as early as, I think, Wednesday. No, the earthquake happened Tuesday night, and we started working already Wednesday and Thursday. And these are just examples of the provincial hospital in Bogo. And we would just want to show you a short video. Ito yung mga building 21 and 22 na naayos na yung mga repairs ng mga ceiling na pwedeng bagsakan yung mga pasyente natin na ayos na, and kiniklear na namin yung mga dito, no? So, mabilis itong nagawa. They work 24/7 since Wednesday up to yesterday, and these are just videos that we got this morning, no? So, ito ang mga paglilipatan na ng mga pasyente natin na nakikita nyo na nasa labas ng
safe na. Oo, safe na ito. Binigyan na ng clearance ito ng structural engineering assessment team natin sa Bugo. Okay, so we will give you these videos later on. We also were busy working on the highway from to and from Cebu City all the way to the northern part of Cebu. And yan yung makikita nyo nung lindol, yung mga umalsa, yung mga ano. So now, these are photos from Wednesday and Thursday na temporarily fina-flatten lang natin para tuloy-tuloy na. And we were told that from Cebu City all the way to the north, cleared path na tayo, tuloy-tuloy na ang ating mga sasakyan at wala na itong mga ito. Of course, temporary pa lang ang ginagawa natin kasi ang gusto lang natin makadaan yung mga pagkain, tubig, medical supplies para tuloy-tuloy. Okay, other photos. And lastly, as you know, we already started the live streaming of all procurement activities from Central, Regional, and DE, and you can access all these links from the Facebook page of the DPWH. So, yun lang. So, those are our announcements today. So, we're now ready to take any questions. Go ahead. Secretary, dun sa yun nabanggit nyo, Diskaya pa lang yung example natin, no? PCC na 300 billion. Diskaya ba ang pinakamarami dun sa... Oo. Kasi 2016 to 2025 yun. 1,200 plus contracts yun, flood control. So, unahin natin yung mga yun. Madami talaga yung... Ang Diskaya ang pinakamadami kasi top 2 ba sila? O top 1 sila ngayong 23 to 25, pero top 1 din ata sila nung 2016 to 2025 nung nakaraang administrasyon. So, ano yun? Diskaya ang champion dito. No? May rough estimate na ba tayo kung isasama natin initially 15 contractors na... Wala pa. Aabot ba tayong trillion dito? Hindi ko masasabi. Kasi ngayon, ang ginagawa natin is kung sino yung mga kontraktor na kinasuhan pa lang, yun ang inuuna namin. No, yun ang inuuna natin. So, ayoko munang magsalita dun sa tungkol sa mga kontraktor na hindi pa nakakasuhan. Pero definitely, champion ang Diskaya dito. Lalo na kung pagbabasihan natin yung mga napakarami nilang kontrata ng previous administration. Yes, So yung pong Joseph, thank you. 1,414 na projects from 2016 to 2025, would we be able to know kung magkano lahat ito? Yes, we can give you the data. I think we have. No? We'll give you the data, we'll call it. Pero yung contract value, you mean, ng mga proyektong yan, yes, we can give you that data. Tapos sir, yung pong 1 billion na bahay at saka lupa, can we just give a parang description? I'm not at liberty to give you details kasi nagtanong ako sa AMLC, hindi muna tayo pwedeng magbigay. So, ano na lang, no? Siguro pag ready na ang AMLC, sa kanila na tayo magtanong. Pero pina-estimate natin yung value na yon sa Land Registration Authority mismo. Iba-iba to eh. Bahay, lupa, may building din ata, no, etc. Building, mga building din. Siguro mga opisina nila yun. So, hintayin na natin siguro yung aim. Pero, sinabit na natin yung letter. Sorry, we cannot share with you the letter and the details contained in the letter because hindi daw ito pwede according to AMLC. Well, kasama dito definitely yung mansion nila na binabato ng mga kababayan natin. Kasama yun doon. Itong 1 billion po na real property, ito na mo ba yung na-mention ng AMLAC na na-freeze nila? Or we're just requesting? I'm not sure. You will have to check. Na-freeze na. So yun. Ito na yun. Na-freeze na yun. Yes. Kasama na to doon. Hindi ko alam kung may iba pa, ha? So, pero
At least yung nakuha namin from LRA, tinurn over na namin yan sa ICI, tsaka sa AMLAC. Pero anong gagawin natin doon sa 1 billion na list of properties? So ICI, And AMLAC. ICI and AMLAC. Nasubmit na namin. record lang. Pero freeze na. Na-freeze na pala. So, good. So, kita nyo naman, kakabigay kang ata namin to 2 days ago. So, na-freeze na pala ng AMLAC ito. So, mabilis umaksyon ng AMLAC. So lang pag na-freeze, pwede nilang tirahan yung bahay, pero hindi nila pwede Ibenta, yes. Ang consideration lang, sir, ng ano bang effect ng freeze order sa mga... Maybe I can ask Undersecretary Bernabet to just respond to that. Basically, sir, they can proceed later on for forfeiture. Yeah, Yung heartthrob nating Undersecretary. yeah, so basically na-freeze nila yan para maprotektahan at hindi mabenta yung mga assets. And later on, if found liable, they can go and initiate forfeiture proceedings against these properties. After guilty conviction. Yes, actually separate po yun. No? They can now Civil file civil forfeiture proceedings. If found that the proceeds used to buy these assets are from unlawful activities, money laundering activities. So yun po yung AMLA. No? If nagamit nila ay money laundering proceeds para dito sa mga pambili ng mga real properties na ito, then they can initiate civil forfeiture. And while this is pending, naka-freeze ito to ensure that these are protected and will not be disposed by the parties. Usually, sir, pag civil pwede mas mabilis yung civil aspect. I think so. But we don't have to wait until they're convicted. Yes, that's right. Separate po ito. Distinct and separate. Balikan ko lang yung sa PCC. Yung mga ganito bang reklamo, mabilis ba na makukuha yung penalty? Paano yung magiging proseso? Sa kasaysayan pa ng PCC, may nasingil na ba sila? Meron sila. O baka may numero nga tayo pero wala namang masisingil sa mga diskaya? Good question. Well, actually, we cannot speak for the PCC, no? But we can only relay the procedure that they have under the law. Under the law, after we have filed this case, meron silang period for preliminary inquiry. I believe it is 90 days for them to finish this preliminary inquiry wherein they can gather more information from us. And ito yung equivalent nila ng case build-up. And then after they finish the preliminary inquiry, then they can now proceed with the main case. How fast they finish that case, we cannot speak for them. Sinasabi ko to kasi mismo ang PCC, meron silang hanggang ngayon mga hinahabol na hindi pa nila nare-recover dun sa ilang companies dito sa Pilipinas, Secretary. Pero to, 300 billion pesos yung estimated na hinahabol natin sa mga diskaya. Yes. Siguro hindi ayaw natin pangunahan ng PCC. Pero tingin ko naman ang siguro pagkakaiba nito sa ibang kaso is ang DPWH na kasi ang mismong nag-provide ng ebidensya. So I would think na mas mabilis siguro ito dahil kumpleto na yung ebidensya na binigay namin. At in the case of the Discayas, sila na mismo umamin na kasama sila sa bid rigging kasi under oath nila sinabi ito sa Blue Ribbon. So I would think those are circumstances that will help PCC speed up the process. Unlike yung mga previous na ang PCC mismo ang nagke-case build up, nag-gathering ng evidence, ito madali nang naibigay sa kanila. Yun nga ang tingin ko. Pero syempre, ayaw natin pangunahan po ang PCC dyan. Okay? Andrea? Pwedeng more details lang po dun sa bid rigging. Like, apart from the Discayas, kunyari yung sa Mindoro po, like, what evidence did we find to say na may nagkaroon po ng bid rigging po? Yeah, primarily we used yung mga red flags available, no? Well, of course, ang pinaka-evident dyan was inadmit naman nga sa Senate ng mga Discayas that merong, and din Discayas, no? All other witnesses, maraming nagko-corroborate that meron talagang bid rigging, meaning meron ng mga contractors na naluto per project. And then of course, yung mga
yung mga nahanap ng ating fraud audit wherein there were irregularities during the procurement activity and yet sila pa rin yung na-awardan kahit na during the implementation stage meron mga substandard and yet they still certify that they were complete yung project, and then despite these irregularities sila pa rin yung nananalo sa mga ibang mga projects. So all of those red flags corroborate each other to prove that there was indeed bid rigging. And even before the procurement activity began, meron ng panalo. Sir, hindi po ba parang ang sinasabi ng reports po now is yung pumipili ng contractor is the lawmaker or the proponent. Parang how do we, meron din po ba tayo? Well, I think it's immaterial kung sino yung namili ng winner. No, the point is there was already a predetermined winner, and all the circumstances and evidence point to that, na talagang meron na nangyayaring bid rigging during the procurement process. Yeah. Siguro just to add to that, no? I mean, kailangan intindihin natin na itong mga kasong, iba't ibang kasong pinafile natin, may kanya-kanyang purpose yan, no? And yung PCC filing, ang main purpose niyan is mapinalize yung mga contractor para mabawi natin ulit yung pondo ng naninakaw nila, no? So this is one way na hopefully mas mabilis nating mabawi yung mga ninakaw na pera. Well, pag nagbayad sila ng 250 million kada violation, pagka tinotal mo yan, yun nga, nakita mo, diskaya pa lang, pwedeng umabot ng 300 billion yan. Dito pa lang sa 12 kaso ngayon, 2 billion, halos 3 billion na yan. So, ano yan, no? Kumbaga, we have to throw everything at these people. No? Lahat ng pwedeng kasong pwede nating i-file against these people, pa-file natin. Kasi ang kailangan managot at kailangan maibalik natin ang pera ng mga kababayan natin. So lahat ng pwede nating i-file against them, pa-file natin. Okay? Gerard, I think. Yeah. Sir, tungkol doon sa city, as we speak right now, sir, gaano karami pa yung mga damaged infrastructure and mga buildings na kailangan pang ayusin natin? Wala akong count kasi marami. No, wala akong count. No, as you know, as of yesterday, our running total was roughly about 2 billion pesos in damaged infrastructure, roads and bridges pa lang yun. Hindi pa bilang yung hospital, hindi pa bilang yung mga classroom at iba pang mga facilities. No? Pero ngayon, ang purpose natin ngayon at ang primary objective natin is immediate relief sa mga kababayan natin. Kaya bukas, i-announce ko din na pupunta kami ni Senator Dick Gordon, ang chairman ng Red Cross, pupunta kami ng Cebu bukas para kami mismong dalawa ang magsusupervise ng pagtatayo ng tent city natin na in-announce ng ating Pangulo kahapon. No? Kasi alam nyo, ang problema ngayon sa Cebu, sa Bogo in particular, at sa iba pang mga lugar, yung mga kababayan natin takot bumalik sa mga bahay nila. Kaya pinipilit nilang matulog sa labas. At marami sa kanila sa tabi ng kalye, at minsan kung saan-saan na lang sila natutulog kasi nga ayaw nilang bumalik sa mga bahay nila dahil sa mga aftershock. At syempre, dala na rin ng trauma. No? So ayaw nilang pumunta sa kahit anong structure na may bubong. No? So ngayon, ang sabi ng Pangulo, ang solusyon lang natin dyan, magtayo tayo ng tent city sa mga open spaces. Yun ang ginagawa na natin ngayon after nung utos ng Pangulo natin kahapon sa visit niya. So, I think they will start building the tent city already today. They already found a site, a big soccer field very near the Bogo Provincial Hospital. And, pupuntahan namin yan bukas sa Bogo kasama ni Chairman Gordon. At ano yan, no?
Red Cross will provide up to 1,000 tents, and these are tents per family. No, kada pamilya ito. No, so 1,000 families initially, no. At ang ayaano natin diyan, no, all over ano yan, no, Northern Cebu. Hindi lang sa Bugo, kundi all over, no. So kasama din ang pagtatayo ng mga medical tents, mga food and water tents, at kasama din ang pag-provide ng temporary na kuryente at tubig sa mga tent city na ito. Kasi talagang nakakaawa yung mga kababayan natin. Hindi natin sila masisi kung ayaw nilang bumalik sa kanilang mga bahay. Kasi kahit kami na nandun ako nung Wednesday at kahapon kasama ng ating Pangulo, ang daming mga aftershock na medyo malakas talaga. So, hindi natin masisi. Pero at the same time, nagki-clear na rin tayo ng mga structure na structurally sound at kampante tayo na hindi magigiba kahit na magkaroon ng mga aftershock. So pati yon in combination with the tents that we will be setting up will give some relief to our people. So nakakaawa talaga yung mga kababayan natin na natutulog na lang. Lalo na ngayon, may parating na mga bagyo, umuulan, we cannot expose them to the elements. Yung mga road networks natin within Cebu, okay na, madadaanan na. Yes. So, kagaya nung pinakita ko sa inyo, ang unang ginawa natin, Wednesday pa lang, ginawa na nating passable yung main highway papuntang Northern Cebu. At as of Wednesday afternoon and yesterday, cleared na tayo all the way from Cebu City all the way to Northern Cebu. So, yung movement ng goods natin, tuloy-tuloy na yan. Pero syempre, temporary pa lang, no, ang pag-aayos dyan. At tuloy-tuloy tayong gumagawa niyan. At yung ospital, na-clear na natin at tuloy-tuloy na rin ang pagpapagawa natin. Ang next na susundan natin na gagawin, yung mga bridges naman at yung mga classrooms na kailangan natin magawa. Hindi pa natin masasabi yan. So now, hopefully, hindi naman years ang pinag-uusapan natin dito. Hopefully, months lang. Kasama na rin, syempre, yung mga simbahan na nasira, yung iba pang mga structures na nasira. So, kasama lahat yan. Wala pa tayong assessment of that right now. Ngayon lang tayo yung immediate needs muna ng mga kababayan natin. Sabi nga ng Pangulo natin, dun muna tayo sa immediate relief. Sec, alam namin, busy kayo sa Cebu, sa pangyayari na yan, sa earthquake. Sa ngayon ba, hindi ko alam kung may tanong na to sa inyo nakalipas, no? Na kung nandito pa tayo, Pinapagis na ata tayo. Pinapagis na ata tayo. Meron na ba tayong order sa mga regional officers natin na mag-check ulit ng mga structural integrity ng mga lahat ng building natin dahil given eye-opener itong nangyari na ito sa Cebu na sobrang tindi nung naging, lalo na siguro dito sa Metro Manila na yung inatabayan natin na pwedeng mangyari. Yeah. So actually nagabasa ko ng memorandum, siguro ibibigay na lang ng alam niyo naman kasi ang DPWH, ang mga building officials, yung mga city engineer sa munisipyo, sa LGU, actually parte ng DPWH yung mga yan. Kumbaga, ano lang sila, no? Parang seconded lang sila o kasama lang sila ng mga munisipyo at mga syudad. At nag-issue na tayo ng memorandum, I think the other day, nung Wednesday, na kailangan i-check lahat ang structural integrity ng lahat ng mga building. So, kasi syempre, hindi kaya ng DPWH Central Office yan. So, kailangan gagamitin natin ang ating mga building officials sa lahat ng LGUs sa buong Pilipinas. So, nag-issue na tayo ng memorandum sa kanila nung Wednesday. Papadala na lang namin sa inyo. Sir, last na lang po, sorry. Yes. Reaction na lang po, sir, kasi si DOJ Secretary Remulla po, he mentioned that they're also now investigating the billiard dun sa connection sa contractor po sa Las Piñas. And then, the ICI, papatawag na rin daw si Senator Villar. Reaction na lang po, sir. And natuloy na po ba rin, sir, yung meeting niyo with
Unang-una, no, I think ang ginagawa ng DOJ at ng ICI, consistent lang yan dun sa executive order na ginabas ng Pangulo natin, creating the ICI and investigating the last 10 years. Di ba? Consistent lang yan. And the last 10 years involves previous DPWH secretaries and previous officials. Not only of DPWH but also other officials of the last 10 years. So consistent lang yan. And ginagawa lang ng ICI at ng DOJ ang kanyang trabaho. So pabayaan natin gawin nila ang kanilang trabaho dyan. No. As for the meeting with Secretary Villar, yes, natuloy ito. 3 weeks ago, nag-usap kami at tinanong ko sa kanya kung ano ang nagtanong ako sa kanya specifically tungkol dito sa mga iba't ibang proyektong to, including the projects that were done in 2016. No, including Sunog Apog, including a lot of the other projects na problematic na nakita natin na nangyari nung previous administration. So binigyan ako ng mga inputs ni Secretary Villar, binigay din niya sa akin yung mga tao na kailangan kong hanapin para maintindihan ko itong mga iniwang mga problemang ito nitong mga nakaraang administration. Sabi niya sa ako, ano naging sabi niya sa akin, gumana daw ito obviously, nung inaugurate, pero mukhang nasira a few weeks or a few months after. So, binigyan din niya ako ng pangalan, yung dating NCR director. No? So, yun ay kakausapin na namin para magaman natin unang-una ano ba nangyari dyan at ano ba talaga ang problema. Kasi ang priority ko sa Sunog Apog, paganahin na muna once and for all. Habang nag-aano tayo, nag-iimbestiga tayo kung sinong dapat managot dyan, kailangan paganahin na natin kasi 2020 pa yan eh. No? Hanggang ngayon hindi gumagana. So kailangan gumana na yung Sunog Apog. No? And in fact, nag-meeting kahapon si Undersecretary Perez kasama yung lahat ng contractor, both current and previous, kasama na rin ng mga DPWH officials para finally, once and for all, gawa na natin ang solusyon yan, mag-agree na sila on a way forward para finally, mapagana na itong Sunog Apog. involvement, sir, sa possible anomalous projects? Well, alam naman ni Senator Villar, former Secretary Villar, na ang investigasyon dates back to his tenure as DPWH Secretary. So I think he is ready for that and he will face the ICI and both the DOJ. No? Well, I think so. I don't think he needed to say that. No, but I think they're ready for that. May particular na ba kayo na tinitingnan? Thank you for watching. Don't forget to like, share and subscribe for the latest hot news of the press.